Ramdam na ramdam mo dito ang lumang Boracay. Yung kumbaga wala pang mga malalaking establishment 20 years ago, 10 years ago. So, dito makikita natin itong mga puno ng buko, mga rock formation na may mga greeny trees sa lugar na ito. Tinawag ito ng Pukabis dahil sa ano po, social na mga seashell po kaya yun. Ng seashell at saka bawat namamatay na yon, inataboy ng alon tsaka yun ang gumagawa ng puka shell, yung pet ng seashell. Okay po. So yung tawag po ng mga shell na nakikita dito ay puka shell. Yes po. Nandito na tayo ngayon sa sikat na White Beach dito sa Boracay. So meron itong 4 na kilometrong haba at nahati ito sa 3 estasyon. Ang Boracay ay isang world-class na isla sa Pilipinas na kilala sa pinumputing buhangin at malinaw na asul na karagatan. Dito sa harapan ng White Sand Beach, makikita ang napakaraming turista na na-enjoy ang ganda at linis ng dalampasigan. Makikita rin ang iba't ibang klaseng water activities sa harapan ng dalampasigan at isa na rin sa pinaka-inaabangan dito ay ang paglubog ng araw. Sa gabi naman ay nabubuhay ang isla sa mga front beach bar, live band at fire dance show na may relaxing pero masayang vibes. Pero hindi pa alam ng marami na may mga tinatagong ganda pa ang isla ng Boracay. Isang tahimik na lugar na iiba ng pananaw mo sa isla. Ngayon, muli niyo samahang pasyalan ang ilang mga natagong ganda ng Boracay. Good morning mga kay-BTS, panibagong araw at panibagong lugar na naman ang ating papasyalan. So, nandito nga pala tayo ngayon sa Terminal 3. So, as of now, marami tayong mga kasabayan ngayon. At ang sasakyan pala nating aircraft ay ang Cebu Pacific. Itong pagpunta natin sa Boracay ngayon ay isa na ito sa pinakamurang flight na nakuha ko dahil nagkakahalaga lamang ito ng 2,200 bawat isang tao. So as of now, waiting pa tayo sa ating boarding. Ang oras nga pala ngayon is 4:30 AM at ang boarding natin is 5:30 AM. So boarding na tayo. Mula na Terminal 3, nilibad tayo papuntang Katiglan Airport sa loob lang ng humigit kumulang 45 minuto. Dito na tayo ngayon sa Katiglan Airport at napaka-smooth lang ng ating flight. So wala tayong masyadong naging delay. So thank you nga pala sa mga crew at saka sa pilot ng sinakay natin sa Cebu Pacific. Mula sa airport papuntang Jettyport, may iba't ibang paraan para makarating. Pwede kayong mag-book ng shuttle service isang araw bago ang trip nyo sa Boracay gamit ang app na Klook para mas hassle-free ang biyahe. Pero kung gusto nyo naman ng tipid at yawa experience, pwede rin kayong sumakay ng tricycle para mas ramdam ang local vibe ng lugar. Pagdating sa Jettyport, sasakay naman ng bangka papuntang Boracay Island. Aabutin lamang ng ilang minuto, ay nasa port ka na ng Boracay. So nandito na tayo ngayon sa Cagban port dito sa Boracay. So ilang minuto lang mula airport hanggang dito ay narating na rin natin itong Boracay. So makikita natin dito sa gitna nitong port area ay merong divider na tali. So maganda ito lalo kapag dumadagsa na ang mga turista para hindi nagkakagulang papunta at pabalik na ng Metro Manila. So dito pa lang sa port makikita natin kung gaano kalinaw ang tubig dito sa Boracay. So tingnan nyo naman kung gaano ito kalinaw na parang yung mga bangka ay lumulutang na sa ere. So ngayon naman ay sasakay tayo ng tricycle papunta sa ating resort or hotel na ating gidigilan dito sa Boracay. Ano po? Paradise Garden. Ilan tao yun, sir? Bali kami pong 3 bata. Sige po.
Sige po. Apo. Salamat po. So nandito na nga pala tayo ngayon sa resort natin titigilan, itong Paradise Garden Resort. So ito yung matatagpuan dito sa Station 3. So medyo maaga pa, kaya ang ginawa natin ngayon ay nag-register muna at nagkaroon tayo ng security deposit na 2,000 pesos. So itong resort nga palang ito ay isang beachfront resort. So ito yung kanilang mapa. So dito makikita natin itong kanilang maliit na frontage sa harapan nitong white beach. Yan. So, itong lugar na ito, itong beach resort na ito ay may tinatayang 4.5 hectares. So, talagang napakalaki at napakalawak. Ang Paradise Garden Resort ay maraming hiwa-hiwalay na istruktura. Na napapalibutan ng mga puno at halaman. Kaya parang nasa iisang maliit na tropical village ka habang naglalakad. Meron din itong 5 swimming pool. Merong grand pool na merong lazy river at sunken bar. Roman pool, Tris bar pool, halal pool para sa mga kapatid nating Muslim at premier pool. So, mula doon sa main lobby hanggang dito sa beachfront ay naglakad lamang tayo ng 5 minuto. So, sa laki nga nitong Paradise Garden, kailangan pa natin maglakad papunta dito sa White Beach. So, nandito na tayo sa White Beach at ito yung Paradise Garden. So yan, dito tayo nanggaling sa loob na ito. At ngayon ay ito na yung harapan niya. At dito rin pala sa Paradise Garden, kung nakikita nyo yung parang slingshot na tinatawag, dito rin pala matatagpuan ito. So, ito na siya ngayon. So, hindi na raw ito gumagana at hindi na nag-ooperate pa. Ang oras pa lang ngayon ay alas 9 pa ng umaga. So, ang check-in pa natin dito ay alas 2 ng hapon. So, iwan muna natin yung gamit natin at lalabas muna tayo at tingnan natin kung saan tayo pwedeng pumunta dahil nga maaga pa. So pagbalik natin dito sa main lobby unexpected na pwede na pala tayong mag-early check-in. So ngayon papunta na tayo sa kwarto na titigilan natin dito sa resort. So pagdating natin doon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung room na ating nakuha. At after that, pahinga muna tayo. Dahil nga maaga ang naging flight natin at maaga tayo nagpunta ng airport, alas 3 pa lang umalis na tayo. So, pahinga muna tayo. So, nandito na pala yung room na nakuha natin. So, para tayong nasa isang townhouse. So, nag-request tayo na pagdikitin na lang yung kama. Kasi 2 kama ito. So, para magkakatabi kami. Thank you po, sir. Thank you. So, ayan. So, tingnan naman natin itong kanilang banyo. So, let's go. So, meron din sila ditong hot and cold water. Then, merong separator para hindi laging basa. At dito, yung toilet. Dito naman yung kanilang toilet. So, para sa aming tatlo, itong kwartong ito ay spacious and malambot din yung kanilang kama. So, sarap mag-relax. So, mamaya pupuntahan na naman natin itong grand pool nila. Pakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung grand pool nila. Malapit lang dito sa kwarto na nakuha namin. So, mula doon sa pinagmulan natin doon sa kwarto namin, punta dito sa grand pool. So, ito na siya. Meron sila ditong 2 slide. Yan, nandun sa kabila. So, isa lamang ito sa 5 pool dito sa Paradise Garden. So, tingnan nyo kung gano'n naman ito kalaki. So, dito ay meron din silang lifeguard. So, may kiddie pool. At dito yung sa adult. So, may lalim tong adult na 5.5 feet. So, meron din pala ditong clinic. So, yan.
So napaka ganda. Tapos meron pang clinic. So ano pang hanapin mo? So good morning mga ka-BTS. Another day, another Boracay day. So today is beach day. So may mga ilang beaches tayong papasyalan dito sa Boracay. Hindi lang itong white beach. Mga beach sa kasulok-sulukan ng Boracay. So let's go! Bago pala natin mapuntahan yung isang bago pang sumisikat na beach dito sa Boracay, kailangan pa natin umarkila ng tricycle dahil ito ay medyo may kalayuan. Makukontrata muna tayo ng tricycle para hassle-free na tayo. So, hanap tayo ng tricycle na pwede nating sakyan. Diyan. Ano kasi to, sir? Bali, magkano ang kontrata nyo sa ano, sir? Pupunta kasi kami ng gusto namin puntahan yung Ilig-Iligan. So, bali, picture, konting video, tapos alis na din. Tapos, punta ng Puka Beach, picture, video, alis na din. Hindi na mag-swimming or kahit ano. Tapos balik na dito sa station 2. Magkano kontrata niyo sa ganun, sir? 1.5 Hindi ba? 1.5. So, yan. Meron na tayong nakontratang tricycle para pasyalan yung ilang beaches dito sa Boracay. Mula sa kabayanan ng Boracay, papunta sa hilagan silangan ng isla, ay matatagpuan natin ang isang tagong ganda na bibihirang mapuntahan ng karamihan. Ito, ang Ilig-Iligan Beach. Grabe, napakaganda dito. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung mga tanawin. Meron pa din makita tayong mga rock formation. Ito rin yung tinatawag na rock turtle. So yung buhangin dito, pino din, no? Tapos meron din tayong makikita dito ng mga ilang shell. So yung buhangin pala na ito ay nagkahalintulad or halintulad sa Puka Beach kung kayo napunta na. So napakaganda rin ng tubig at medyo may lakas ng hampas ng alon. Dito nyo rin mararamdaman yung talagang tinatawag na island vibe. Kasi dun sa sentro nitong Boracay, siyempre, parang pinaghalo na itong syudad at beach. Pero dito, talagang mararamdaman nyo na kayo ay nasa isla. Wala kayong masyadong makikita ng mga restaurant or mga malalaking building. Pero meron ditong dalawang hotel na siguro pwedeng pag-check-inan. At ang mga activity na pwede nyo gawin dito, pwede daw kayo dito mag-snorkeling. May nag-offer nga sa atin kanina. At talagang halos wala kayong makakasama. Pero unti-unti na itong dinarayo ng mga turista dahil nakikilala na ito dahil pinicture na ito ng mga ilang sikat na personalidad sa mainstream media. So tingnan nyo naman, may mga ilan na rin tayo ditong nakasabay dahil nga nakikilala na itong beach na ito. At sulit na sulit pag napunta kayo rito. Ma-amaze kayo sa ganda ng Boracay. At kung gusto niyo talaga ng katahimikan at tumiwalay sa ingay ng sentro ng Boracay, dito sa Ilig-Iligan Beach. Kasi yung Puka Beach naman medyo kasama sa land tour. Kaya medyo dinadagsa din yun ng mga turista. As of now, para kayong nasa isang exclusive island na kokonti ang tao. Ramdam na ramdam mo dito ang lumang Boracay. Yung kumbaga wala pang mga malalaking establishment. 20 years ago, 10 years ago. So, dito makikita natin itong mga puno ng buko, mga rock formation na may mga greeny trees sa lugar na ito. Hindi nga ito kaling tulad ng sa White Beach or sa sentro ng Boracay dahil unang-una napakahirap ng transportation dito. Kailangan nyo pang umarkila ng tricycle para makarating dito. So inabot tayo ng
20 minutes simula sa Paradise Garden papunta dito sa Ilig-Iligan Beach. Mula dun sa pinanggalingan natin hanggang dito sa bahaging ito ay merong mga rock formation na pwede kayong paglitratuhan. So, tingnan nyo yung mga buhangin dito na nahahaluan na ng mga shells. At sobrang gaan nung buhangin dahil yung yapak natin lumulubog. So, nandito tayo ngayon sa isang rock formation. So, ito nga yung tinatawag nilang rock turtle. Yan, dyan daw sa area na yan, pwede kayong mag-snorkeling. So, may nag-offer kasi sa atin kanina doon sa pagpunta natin dito na kung gusto natin daw subukan mag-snorkeling. Kaso medyo limited yung oras natin at may ilang pang beach tayong pupuntahan. Sobrang linaw din ng tubig. Tingnan nyo naman, no? So, punta na tayo ngayon sa ating susunod na destinasyon. So, tara! Mula dito sa Ilig-Iligan Beach, ang susunod naman natin pupuntahan ay ang Puka Beach. So, nandito naman tayo ngayon sa isang sikat na destinasyon dito sa Boracay, itong Puka Beach. So, dito naman maraming pwede kayong gawin. So, yung mga nag-island hopping, dito dinadala. At pati yung mga naglaland tour, dito rin dinadala galing sa mainland ditong Boracay. So, yung buhangin nitong beach na ito, medyo mas marami ang mga shell kumpara dun sa Ilig-Iligan Beach. Tinawag ito ng Puka Beach dahil sa social na mga seashell po, kaya yun. Ng seashell at saka bawat namamatay na yon, inataboy ng alon, saka yun ang gumagawa ng puka shell, yung quit ng seashell. Okay po. So, yung tawag po ng mga shell na nakikita dito ay Puka Shell. Yes po. Kaya po ito naging Puka Beach. Puka Beach. Dahil tinawag dito ng Puka Beach dahil sa puka shell. At mula naman dito ay makikita na natin itong tanaw na natin itong isla na tinatawag na Crocodile Island. So yan ay parte na daw ng Romblon. So makikita rin natin itong mga souvenir na nagmula nga sa mga shell. So yan. Okay lang po isama, ma'am. Thank you. So ito. Mga nasa magkano po ito, ma'am, itong mga souvenir nyo? 350 po hanggang 300. 350 hanggang 300 yung mga presyo nitong mga souvenir na ito. So kung madadaan kayo dito sa Puka Beach, napakarami nyo ring mabibiling mga souvenir. May kainan na din, tsaka may mga fresh drink. Gaya nito, itong Puka Beach Fresh Fruit Shake. So kung gusto nyo mag-refresh, bumili na kayo dito sa fruit shake na ito. So ano po pangalan nyo, ma'am? Jennifer po. Ano po itong mga tinitinda nyo? Souvenir. Souvenir. May mga magnet din. Ano po? Mga magkano po yung magnet, ma'am? 50 pesos lang, sir. 50. Sige. So yan. Tapos may mga bracelet din sila. Oh. Necklace, 50. Napakamura na nito, 50 pesos. Pag sa taas ng inflation, napakamura na nito. So mas dagsa ang turista dito dahil nga ito ay included sa mga activities dito sa Boracay kumpara dun sa pinuntahan natin kanina sa Ilig-Iligan Beach. Doon sa bahaging yon, doon tayo nanggaling at dito sa other side, dito makikita yung mga nag-island hopping. So yan, baka kasi mapansin nyo kung kayo mag-island tour, wala naman kayong nakikitang dumadaong na bangka. So magkaiba yung side ng sa land tour at dito sa island hopping. So dito yung sa island hopping at dito naman sa kabila yung sa land tour. So makikita rin natin dito yung mga ilan nagpe-prepare na ng kanilang mga sandcastle. Yan. So medyo maaga pa nga at kung hindi pa yung mga turista, piniprepare pa lang nila yung yung mga sandcastle. So punta naman tayo sa ating susunod na destinasyon. So let's go! After natin dun sa Puka Beach, ay nandito naman tayo ngayon sa Bulabog Beach. So ito yung opposite side ng White Beach. So dito medyo malakas yung hangin, kaya pangkaraniwan ang water activity dito ay itong kite surfing. So nandito rin makikita yung
puno na nakahilig na pinipilahan ng mga turista. So baka magkaroon kayo ng kalituhan, ang tawag kasi doon sa sikat na beach dito sa Boracay ay White Beach. So dito naman, ito ay Bulabog Beach. So kung makikita natin na mas malakas nga ang hangin at yung mga ibang halaman dagat ay natatangay papunta dito sa side na ito. At dito rin sa mga bahagi ng Dalampasigan ay may makikita tayong mga nagwa-water activity. Gaya nga ng sikat na ginagawa rito itong kite surfing. Pansin din natin na dagsana yung mga turista at nagpapapicture sila doon sa signage ng Boracay. So ngayon pala ay pabalik na tayo sa White Beach at last ride na natin kay Sir. So kay Sir Onyok. So kung gusto niyo nga pala ng private tour guide, pwede niya kayong samahan sa mga iba't ibang lugar dito sa Boracay. So si Sir Onyok nga pala ay isang lokal at katutubo dito sa Boracay. So talagang marami siyang alam at pwede kanya kayong ihatid kung saan man kayo pupunta dito sa Boracay. Nandito na tayo ngayon sa sikat na White Beach dito sa Boracay. So meron itong 4 na kilometrong haba at nahati ito sa 3 estasyon. Nandito nga pala tayo sa Dalampasigan dito sa bahagi ng Station 3. So kung mapapansin natin na ang buhangin dito sa White Beach ay talagang nagmisulang parang pulbos dahil nga sa sobrang pino nito. So kitang-kita rin natin dito na sobrang linaw ng tubig dahil nga sa maputing seabed at kulay turquoise na katubigan. Bago pa man sumikat at maging world-class destination ng isla, ay isa lamang itong tahimik na fishing island na pinaninirahan ng komunidad ng mga ati. Wala pang mga ganitong establishmento noong mga panahong iyon. Hanggang sa madiscover ito noong 1970s at unti-unti itong nakilala worldwide. At isa pa sa magandang experience dito or iconic na experience dito ay ang mapanood ang napakagandang paglubog ng araw habang dumaraan ang mga parasailing sa karagatan. So paano, hanggang dito na lang muna tayo at kita-kits pa tayo sa mga susunod natin paglalakbay. At kung bago ka pa sa aking channel, huwag mo kalimutan na i-like ang video na ito at mag-subscribe. Muli, this is Kane Barry Travel Stories at ito ang story ng aking paglalakbay. See you sa next vlog. Thank you!